It is a 3D matching tab. Kung ano yung ginawa ninyo kahapon, kung ano yung ginawa natin nung isang araw, yun yung gagawin natin today. Okay? So, for tab 2610, actually, hindi ito ganun karami kagaya nung ginawa natin previously. It only has a total of 81,000 maps. And for the tab 2611, ayan na naman si Ikoda. Medyo nag-slow na naman. 2611 is around 23,000. Okay? So, ito yung mga big buildings. So, later on, labelers, I think kung meron tayong, kung titignan muna namin yung setup ng mapa, kung maganda-ganda yung mapa, kung kaya naman ng mga labelers, ilalagay na lang namin yung mga labelers doon. Kasi compared kahapon, around 11,000 lang yung mapa ng mga big buildings. Ngayon, 26,000 na sila. So, previously, kahapon, marami pa rin tayong mga kasamang na mass pushback. What are the common errors na naging problema ng mga labelers? So, kayo nahihirapan, yung nag-push para mas PB kayo. 3D wall. What else? Those ambiguous buildings, right? Saka sir, Yung ground. yung big Ground. building, sir. Mm-mm. Yung Buildings. maraming cut, tapos hindi maano dun sa makonect yung pagka nagaan. Okay. So, Sir Carlos, ano yung naging problema sa reviewer side ng mga labelers natin? Mas common? Sa una ko na review bago mag-out, may mga ground label, hindi na remove yung backyard Ground parts? label, Pinipilit nila. Nakita ko rin, marami din sa inyo, yung sobrang inaccurate yung labelers. Checkers, if ever meron dito. Marami din yung mga 3D. Yung, di ba, yung mga covered by trees dito sa matching panel, hindi na nila inaayos yung wall kahit sobrang laki. Okay. Oo. Pwede nila inaayos. Kaya nga, sobra-sobra yung 3D. Guys, even though it is covered by trees, you still have to do a reasonable wall for them. Okay? At saka, kita ko rin, ayun, maraming yung grounds. And then, inaccurate sobra yung label ninyo. Actually, we just have to label the main part, building. Okay, main part of the building, including yung mga parts nila na mas mabababa, pero hindi na natin sila kailangan gawing multi-layer. So actually, pinadali nga ito eh. Mas pinadali yung tab. Okay? For all those people na nahihirapan sa multi-layer, actually you can catch up sa tab na to. For all those people naman na mahilig ma-mislook, ayun, para din ito sa inyo. Lilabel na lang natin ng napakasimple yung mga bahay. Kahit may multi-layered parts pa siya, hindi na natin kailangan i-multi-layer yan as long as match. Pero yung iba natin mga kasama, hindi pa rin mina-match yung right frame. Meron din, maganda yung label sa left frame, yung right frame nila, nakalutang. You still have to adjust, guys. And for those buildings nga, na natabunan ng puno, you have to do a reasonable 3D wall for them. Reporting din sa problem ng software. Okay. Guys, isa pa yan. Okay. If ever na may building, tapos, label ninyo, tapos nakuha na yung ibang parts ng building. Like for example, this big building right here. Kinuha ni kapitbahay yung part na to na nasa gilid. Kung kinuha niya na lang din naman, mag-snap na lang kayo. No need to report for that. Marami tayong mga kasama dito na pihikan. I-report talaga yun eh. Huwag nyo nang i-report. That is such a waste of time. You only have to snap for them, guys. Kailangan nyo lang po mag-snap. Hindi nyo kailangan i-report yung mga ganyang bahay. Not unless kung wasak talaga yung label. Like for example, kalahati lang yung kinapture, ganyan pa pagkaka-capture. Wala namang layer dito, wala namang ano dyan. So that is the time na pwede ninyong i-report yung kapitbahay ninyo. Understand, guys? You get my point? Yes, sir. Yes. Okay. So, ayun. As I can see, mga malalaking building ito sa tab 2610. Okay? Malalaki yung mga buildings dito. Ayan, oh. So, what are we going to do for this? We have a rules, guys, na hindi na natin kailangan gawin multi-layer lahat ng mga bahay dito. Not unless kung nakat sila ng system. Like for example, this one. Nakat siya ng system. Okay? Na-separate siya from the main building.
So if that is the case, leave it as it is. Okay? Hayaan na natin nakakat po yan. Hindi na natin kailangan i-cut yung iba pang layer, kagaya dito. No need to cut for that. Hayaan na natin yung isang layer lang yung nakakat. Okay? Tapos if ever there are any layers na missing, sabihin na lang natin may missing part yung bahay na to. Sabihin natin yung part na to missing. If there is a missing part, wag nyo na rin gawing multi-layer, guys. Okay? Simply draw them as one kasama ng part ng building na kadikit niya. Okay? Wag nyo nang gagawing multi-layer. Please lang. Sayang oras nyo dyan at saka mali yung gawa ninyo. And as I can see, almost maganda na rin naman yung pagkaka-label. Okay? This is for your speed, guys. Okay? This is for your speed na rin. Yung hahanapin na lang po natin dito is we only have to check sa left frame yung mga corners ng bahay kung nagmamatch po sila. Yan na yung pinakamadaling pwede natin gawin. As you can see, kapag nag-zoom in tayo, eto, 'di ba? May mga missing parts, may mga wasak, may mga kulang. So all we need to do is to fix for those layers fix for those parts of the building. Ayusin lang natin 'yan. Something like this. Ayaw kumagat. Ayusin lang natin 'to. Ayan. And check other outline kung meron pang error like this one. Okay? Ayusin din natin 'to kasi this is ground. Right after we are done with that, if no missing parts, just check the 3D kung tama. Okay? Like for example, this one, sobra-sobra yung 3D niya. Dapat hanggang dito lang siya. Pero lumagpas siya, malaki na yung lagpas niya. So all you need to do is to select the label and then drag the wall. But since hindi natin nakikita yung wall sa left frame, okay, hindi natin nakikita yung wall sa left frame, sa right frame nakikita. So dito tayo magda-drag sa right frame. Select that label, drag that 3D, and then you're perfectly good na. For the parts naman na naka-multi-layer, like for example, this one, ignore nyo yung ibang parts na lumilipad. Eto, bakit natin i-ignore yung ground na to? Kasi dapat po, naka-multi po ito dapat. But since hindi po tayo makapag-multi or hindi bawal tayo mag-multi-layer, check nyo na lang yung ibang parts kung accurate, okay? Kung tama yung kanilang alignment. So, para sa area na to, as you can see, maganda naman yung pagkaka-align sa kanya. Tapos, dito may sobra lang kasi ito mas mababang layer ito. So, we can ignore for that. Right after we are done, check the grouping. If the grouping is correct na, submit the task. No problem with that. This one, this building right here. As you can see, it is covered by black part. Sorry guys medyo hindi ko ma-maximize yung screen ko kasi kapag nag-maximize kayo ng screen, nagbi-blink-blink po iyan. Okay? Pag nagle-label kayo, nagbi-blink-blink po iyan. So, wag kayo mag-maximize. You only have to check for the outline of the building. Okay? So, check ninyo. Like example, this one. As you can see, may mga parts tayo na miss. So, ayusin lang. Let us fix for that. Mag-add lang kayo ng linya, if possible. Gaya yan. And then, check other frames. Like for example, this one. Ito na-cover nga, di ba? Covered nga siya ng black part. So, check nyo yung ibang frames para sa mga ibang parts niya. Like example, dito, kung may mga kulang pa, kung may mga missing parts pa or something. If none, the only thing you need to do is to select that label, long press shift, and then make sure po na align po siya sa building. Okay? Ito align na. Kahit isang frame lang yung kailangan nating i-align. We can ignore the rest of the frames. So dito align siya kasi nag-a-adjust po yan. Like example, this one. As you can see, nag-a-align dyan. Nag-move yan ng kusa. Okay? In all frames. So right after we are done or tapos na tayo dyan, check the 3D wall kung maganda. So for this one, as you can see, may bitin pa tayong part sa 3D niya. So simply select that wall label sa right frame, long press control, and then fix the 3D. Right after you are done, you can simply submit the map again. Okay, dito tayo sa residential area, residential houses. So this one, for the residential houses, guys, as long as hindi naman nakakaabala sa inyo yung kapitbahay ninyo, yung neighbor ninyo, hayaan na lang ninyo. Okay? Hayaan ninyo. Kung for example, pinasa niya yan, edi mamaya siya din yung malulugi kapag nakuha ng reviewer na mali yung gawa niya. Okay? So kung may problema kayo sa snapping, Madam Eugene, ito yung naging problema mo sa snapping, right? Sometimes, kapag big building, snapping. Okay. So for example, this one. Okay? Para
how to check the snapping, okay? Or how do we check para malaman natin kung nakasnap ba or hindi. Simply click letter L, guys, to go on the ortho mode. Sa ortho mode, linya na lang po yung makikita nyo. Linya na lang ng label. So double check ninyo kung merong gap or wala. Like for example, this one. It has a gap, right? So may gap yan, it means hindi yan nakasnap na maayos. Same goes with this one. Diba? Meron siyang broken line. It means naman, pag may broken line, nasobrahan siya or nakapasok siya sa label ng isa, which is hindi rin siya nakasnap na maayos. So balik tayo sa normal mode, simply click letter L ulit. If this is a big building, mamaya may tuturo ako sa inyo, Madam Eugene. Pero for now, hanap muna tayo ng mga bahay na may ganyan, yung problema ninyo. This one, delete na lang ninyo para mas madali. Oh, may sulit natin. Delete ninyo para mas madali and then label ninyo. Make sure ninyo na nakasnap siya ng maigi sa bahay. And then adjust that label. Select. Long press Alt. And adjust the label to match. Okay? Pag pumunta kayo ng ortho mode, as you can see, makikita nyo, meron pang gap. Okay? I-dick natin na snap na maayos. So for that, check nyo lang kung yung mga parts ng mga ganyan and then simply label for them. But ito yung sinasabi ko sa inyo, Madam Eugene, kapag may naka-label na nakapitbahay sa mga buildings, like for example, gusto nating mag-snap, pero masisira yung label natin, kailangan nating i-delete at i-redraw, right? Yes. Yung pinakamadaling pwede natin gawin dito is to cut out the parts na affected. So, ika-cut natin to. Tapos, use letter H to snap. Snap kayo sa label mismo na orange. Tapos, snap ninyo dito sa label na kung saan gusto natin mag-snap. And then, merge natin ulit. In that sense, hindi na natin kailangan i-delete yung label natin. Okay, got it. Okay. So, for this one, ayan na, okay na yan. Nagawa na natin. Submit. This one, this label right here. As you can see, merong label sa kapitbahay. Ito yung mga label na hindi natin pwedeng palampasin. At saka kailangan talaga na nating i-report. Kasi apektado na po tayo eh. Okay? As you can see, isang buong bahay lang ito. Yung problema, si kapitbahay natin, may label. Diba? May label siya. And then, baliko pa yung label niya or shifted pa. So, papangit yung label natin. Kung sabihin na lang natin, magsasnap tayo dito, madadama yung label natin, and most probably, mamamas PB tayo if ever. So, if that is the case, pumunta kayo dito sa neighbor files. Check and check those checkbox up until mawala yung label ng kapitbahay. Ito yon. As you can see, nagbi-blink-blink or nawawala-wala siya. So, right-click, generate report, click this battery sign, highlight, click space, and then do a comment. Delete. Right after you're done, simply click this file, yung nasa pinakababa ng neighbor files, submit report. And then mawawala na yung label ng kapitbahay dyan. Antayin na natin. Okay, now, we can fix our label. Okay? And uulitin ko guys, no need to do multi-layer para sa mga buildings na to. So please lang, wag ninyong gagawing multi-layer yung mga bahay. Ayusin lang natin to. Let us move the lines. Okay? Naglolo ko yung snapping kapag nagre-report. Okay lang. Didiskarte naman sa mga points. So, ambiguous yung label natin. Okay? Kapag ambiguous, guys, yung bahay, it means natabunan ng puno, hindi kita, blurry, or something. Let us make it as reasonable as possible na lang po. Okay? Wala naman po sigurong bahay na mukhang piatos or wala naman pong bahay na mukhang elepante or giraffe. So, ayusin lang po natin sa pinakamagandang pwede natin ma-imagine. Huwag naman tayong mag-label din ng bahay na box lang. Gagawin natin itong isang buong box kasi that is not reasonable po. Okay? Kita nyo na rin naman na mayroon sa mga corners. So, it means okay na yan. Double check na lang natin yung ibang frames para malaman natin kung maganda na yung pagkakalabel natin. And as you can see, this is supposed to be cut. Yung area na to at saka ito. But dito sa ating 3D roof matching project, hindi na natin kailangan i-cut yung mga bahay na yan. So this is good enough. Kasi as you can see, ito yung main building. Ito yung main building. And it is matched perfectly na rin naman. We only have to get one frame. So ito yung frame na pinakamaganda. So dito ako magmamatch. Ayan, okay na. So wala na akong gagawin. 3D is good as well. So for that, submit the map.
This one. Okay, Madam Minda, Madam Eugene, ito yung problema natin, di ba? Yep. Meron tayong kapitbahay. Guys, ito nagiging problema din to ng iba. Meron tayong kapitbahay which is naka-label na previously. Yung label natin is ito. Nagiging problema natin is hindi nakasnap ng maigi yung bahay. Right? May mga gaps or nagkakakos ng errors. So for that, yung pinakamadali ninyong gawin, actually ito yung ginagawa ko. Kinakat ko lang siya. Yung part dito na malapit sa previous label or sa neighbor, delete that part. Siyempre, fix natin itong konti. Yan. And then, use letter H to snap. Snap tayo dito din sa main na building or sa ating dapat pagkonikan. Space to lock. And then, merge this one. And as you can see, it is perfectly snapped na. No need to delete your previous label. Okay? No need to delete na yung label na to para hindi na tayo mahirapan. So, yung gagawin na lang po natin dito, ano yan? Bakit nagre-raise ng hands? So, yung gagawin na lang po natin dito dahil hindi nga po natin magawa or hindi natin pwedeng gawing multi-layer, all we need to do is to fix the outline of the label. Okay? Check natin yung mga corners if it matched or maganda na yun rin naman yung pagkakagawa. Kahit dito sa left frame na tayo magbe-base, hindi na tayo magbe-base sa right frame. Kasi sa right frame, mamaya, doon tayo magbe-base kung saan yung main building. Okay, meron tayong ground dito. So for the ground, simply cut, delete, and then, I think okay na yan. This one, this label right here, ito yung magiging problema natin. Ayusin natin to. Hopya ni popcorn. Okay. So yung problema natin dito is hindi po aligned yung part na to. But hindi na natin kailangan problemahin yan. Okay? Or hindi natin kailangan problemahin yung area na to. We just simply have to label the main part of the building as accurate as possible. So ito pala yung extension. Okay? So ito, you simply select for this, long press shift, adjust natin to its correct position. Then hayaan na natin yung ibang parts na to na nakalutang. Okay? As long as maganda yung label natin sa left frame, maganda yung 3D wall natin, para sa sitwasyon na nga to, bitin pa yung 3D wall natin. So pwede pa natin ma-adjust yan. Okay? Hindi natin ma-adjust. So i-delete ko muna to. And there we go. Hindi natin ma-adjust. So okay na rin naman siguro yan. Maliit lang din naman. And right after we are done, ayun, pwede na natin i-submit yung map. Hindi na natin kailangan problemahin yung ibang parts na floating. This one naman. This one, okay na to. Kasi hindi naman siya nakadikit sa ating main building. Meron tayong ground sa area na to. So all we need to do is to label this as accurate as possible. So adjust lang natin yung mga parts na yan. Move lang po natin na maganda. Okay. Let us make sure lang na reasonable yung label natin. Move lang natin to ng konting-konti. And since okay na yung label natin sa left frame, yung right frame na lang po problemahin natin. But since it is an ambiguous one, natabunan siya ng puno, check other frames. Okay, check other frames na mas maganda yung label. So wala. So siguro tingin ko ito yung pinakamaganda na nakikita ko yung part na to or yung height ng part na to. Ito yung main part ng building eh. Okay, ito yung main part. This one. Ito parang extension na lang din naman sa likod kasi as you can see, much lower yung layer na yan. Diba? Meron tayong rules na hindi tayo dapat mag-multi-layer dito. But kailangan lang natin i-fan out yung main part ng building and then i-base doon yung label natin. So since ito siya, medyo may offset pa siya, simply select that label, move that into its correct position, and check the 3D wall if it's reasonable enough. Okay? It is covered by trees. As you can see sa mga kapitbahay, matataas yung wall. Right? Tapos, ito, may part pa dito na may wall. So, ganyan pa kataas yung wall niya. So, that is reasonable enough. Hayaan na natin yung wall na ganyan kahaba.
And right after we are done, no need to check, no need to make a fuss about this ground, and simply submit that map. Ganyan na kasimple yung gagawin natin. So please guys, iwasan ninyong mamas PB. For the questions naman, sir, what if kung iba ang content ng right frame? Nawala yung main building na i-label, anong gagawin? Simply label the building based on the left frame, Madam FP, Gels, or J. Label mo lang po yung left frame. Kung for example, wala na yung bahay sa right frame, ground na lang siya, or di kaya nagbago yung bahay, tapos yun lang yung yun lang yung frame na may bahay, i-base mo na lang po sa left frame, hayaan mo yung right frame. Okay? What if, sir, kulay blue yung pag-label, then maikli po yung label sa wall, while blue yung label, it means siguro, madam, kung blue yung label, or sir, yung blue na label po, gawa po yan ng ibang tao. Hindi po yan blue na label. Okay? This blue label right here, as you can see, okay, it is labeled by the system or the previous building repair. Kasi actually tayo din gumawa nito sa building repair, guys. Okay, so kung mali yung mga blue na label na yan, it is our fault din. Okay, kasi tayo din po yung gumawa niyan. Kung ganyan, kung sabihin na lang natin wasak or something, tapos nakaka-affect sa ating target building, simply report for that. Pero kung hindi lang din naman siya nakaka-affect, wag na po nating i-report kasi sayang oras natin dyan. Actually guys, bago mapunta sa 3D matching yung isang mapa, ginagawa muna yan sa building attribute. Okay, bago mapunta sa 3D matching, nalalagay muna yan sa building attribute. So, hindi nyo masasabi na sira talaga yung label ng kapitbahay. Like for example, this one. Sabihin man natin hindi accurate yung label, medyo floating siya. Kasi may mga rules din or may mga guidelines din sa isang project na yon or building attribute matching project na sinusundan yung mga tao. Like for example, sabihin na lang natin merong 15 pixel error allowance, 12 pixel error allowance, ignore extensions, ignore small missing parts. May mga ganong rules sa isang tab na yon bago mapunta sa 3D matching. So hindi natin masasabi wasak talaga to. You can ignore for them. Okay? Kung bitin yung 3D ng konti, hayaan ninyo. Kasi problema na yun nila. Good afternoon, same lang po yung rules ng nakaraan 3DM. Or Mike. Wala po. Pareho lang po. I'm just making sure na natatandaan nyo yung rules. Kasi marami po na mas PB. Okay? Lahat po ng frames. Isa lang na frame yung kailangan nating i-match. Okay? Si Mayadam Eugene nagre-raise ng hands, huwag na nating pansinin. Ano yan? Ano yan, madam? Usually dun sa mga big buildings, may mga maliliit na ang nagiging error pag isasubmit ko kahit okay na is footprint, di ba? Yung maliliit na yung sa taas ng building, pwede na lang voltahin. I-cut mo na lang, tapos ayusin, madam. Hindi sir, hindi siya kate. As in yung, di ba, big building na malaki. Tapos may parang mga maliliit lang sa taas na as in sobrang liit lang, di naman kailangan idugtong. Pwede ba yung voltahin? Kung sobrang liit na lang din naman, madidiskarte mo sa pag-delete siguro. Wala na rin naman problema kahit tanggalin natin yan. Sir. Kasi usually, nung nagiging pagka tapos puro footprint, kahit i-group mo siya, pagkakaroon lang siya ng error na grouping room, mga ganun minsan. So, yung maliliit naman na hindi naman kailangan siya i-connect sa ibang building, pwede na lang burahin na. I-discarte mo na lang, yung mga maliliit na yan. Ano yan, Rob? Robbie? Let's say yung target is residential, no? Okay yung pagkakadraw, malinis. Tapos yung target building mo is extension sa likod. Tapos may naka-connected siya sa main house. Do they need to report or okay na? Snap na lang. Snap na lang. Kahit residential, kung okay maganda, na. Kung maganda na lang din naman yung pagkakagawa, snap na lang, walang problema. Kasi kahapon tinanong na namin sa kanya yan. Big building na nga actually, tapos maraming parts na naka-capture na ng kapitbahay. So yung pinagawa na lang is pinasnap. So big building na yon, and what more pa sa residential? Sige. Main building yung yellow. Yung main building yung yellow.
Hindi natin ayusin. Sir, tama po ba? Guys, you just simply have to define kung asan yung main building ng isang bahay. Okay? Like for example, this one. Okay? Ito yung main na building niya. Ito yung main na building niya. Ito, extension lang to. Malalaman nyo yan eh. Okay? Malalaman nyo yan kung asan yung main part ng building na yan compared sa extension niya. Kasi lahat naman tayo siguro nakakita ng bahay, di ba? Mahirap i-explain, oo. Pero, maiintindihan nyo yan eh. Hindi na label ng system yung main part lang, hindi ganun. Okay? Walang ganun. Kayo mismo yung magpa-fan out ng main part ng building na yan. Kahapon, may mga namas PB dahil sa maling 3D. Okay? So marami tayong magiging problema kapag mali pa rin yung 3D ninyo. Like this one, let us say this building right here or big building. Actually, may gap dapat ito. Yung kapitbahay natin naka-extend up until sa part natin. So hindi natin siya kailangan i-snap. Simply select this label, drag the 3D wall perfectly. Yung part na to sa baba, as you can see, ito, yung medyo semi-green, yung grayish na to, this is an extension. Okay? Extension lang yan. Yung main building nito is ito. So, hindi natin kailangan i-base yung label natin dito. Kailangan lang natin i-select yung label natin, i-move natin papunta sa main part niya or main building niya, and then that is good enough. Okay? Ito lang yung kailangan nating i-capture. Dito sa say, kahit sabihin pa natin mali yung 3D dito, hindi na yan problema kasi dapat naka-multi-layer ito. So, dapat kung naka-multi-layer ito, mag-fit yung 3D natin dahil much lower layer ito. So, if bitin yung mga 3D sa extension, hayaan na natin. Lalo sa mga reviewers, guys, ignore kung bitin yung mga 3D sa mga extension na yan. Hindi natin kailangan problemahin niya. Kasi as you can see, sa ibang frames, dito, maganda na yung 3D niya. Diba? Dito lang tayo nagkakaroon ng problema kasi ito, extension nga ito. Tsaka hindi natin kailangan gawing multi-layer. For those big buildings naman or residential houses, guys, if nakakat na siya, pre-cut na siya, or pag dating sa inyo, nakakat na po siya, wag na po nating i-merge, okay? Wag na nating i-merge. So for example, pagdating sa inyo ng label, nakakat na siya, don't merge. Sayang oras natin dyan. Kasi pagdating sa reviewer, actually pagdating sa reviewer niyan guys, kita na po yung R3. Naka-pre-on na yung R3 niyan. So malalaman namin if kinat nyo yan or hindi. For those labels naman na hindi nagmamatch, sabihin ninyo baka ma-report ako, baka mas PB ako, imultay ko na lang para mas maganda. Ingat-ingat kayo kasi baka pag nahuli kayo ng reviewer, malalagot kayo. Huwag na nating pag-eksperimentuhan. Kung ano siya pagdating sa inyo, kung for example, nakakat ito, ganyan, pagdating sa inyo, hayaan na ninyo yung nakakat, ayusin na lang as accurate as possible, don't merge for them. Kung hindi nakakat, huwag nang i-cut. Ganyan lang naman yung gagawin natin, napakasimple. So this one, okay, this is ay parang waiting shed. As you can see, sobra-sobra yung 3D dito sa right frame. Ito yung nakakaligtaan ng mga kasama natin. Guys, simply select that label and then adjust the 3D into its reasonable size. Okay? Huwag ninyong hayaan na sobra-sobra po yan. Abot hanggang impyerno yung inyong 3D. Make sure it is reasonable lang. Gaya yan, yung kapitbahay. Diba? Abot hanggang impyerno yung 3D niya. So, huwag nating gayahin, huwag nating sundin. If no more questions, wala na kayong tanong, baka pwede na tayo magsimula. Sir, yung mga na-capture ni AI na residents, naka-multi-layer dito po ba? Wag na po, FP Gen, kakasabi ko lang po. Boss, may tanong. Example, di ba, nag-person mode. Ngayon, yung mga ni labeler is minulti lahat ng residential. Ang sabi kasi ni Boss Ikapon, ignore na yung gano'n. Kung minulti is okay lang. Pero kung lahat ng task niya is minulti, possible ba ma-MPB yung tao? Oo. Kasi may actually, baka nagkamali lang kayo or hindi kayo nag-intindihan ni A. Actually, nagsabi si Sir Pauline na we have a strict rule about sa mga residential houses na wag gagawing multi-layer. Baka yung ibig sabihin ni A, kung naka-pre-multi na siya ng system, wag nang pakialaman. Pero kung hindi, wag gagawing multi-layer. Malalaman nyo rin naman yan kasi sa R3, sa reviewer side. Kung nakakat yung R3, it means na multi-layer yan. Dapat. Or yung pre-labeled niya, naka-multi-layer na. So, ayan, okay lang yan. Pero kung isa lang yung R3 niya, buo lang siya, buong bahay lang, it means then na hindi dapat nakakat yan. Okay, noted, boss. Thank you, thank you. If ever, if marami, or sabihin na lang natin yung isang labeler, sabihin natin si Eugene,
kinat niya lahat ng bahay niya. Pag nakakuha kayo kahit 3, 4, 5 na ganung mapa, mas PB niyo na agad. Or hindi kaya ask for reset. Actually, ask for reset yung ginagawa dyan para ma-reset lahat ng task na labeler. At saka, in a way, wala siyang bayad. Okay. Thank you, boss. Okay. So, wala po tayong attendance for this tab. Actually, wala po tayong attendance. This will be open to all. Ma-open to sa inyong lahat. Okay, nagpatawag lang tayo ng meeting para i-verify lahat ng mga katanungan ninyo and then ma-refresh kayo. So, sorry for the time wasted if yun yung feeling ninyo. Thank you, boss. Thank you. Okay. So, ayun na. Out na tayo dito, kanya-kanya na tayo, and hopefully guys, wala pong mamamas PB sa inyo. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Bye-bye guys. Thank you, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.